Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Senator Leila De Lima kinasuhan na ng Department of Justice sa Muntinlupa Regional Trial Court kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ilang opisyal ng Russia nakipagpulong kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa security at intelligence cooperation ng dalawang bansa. Ngunit joint military exercise hindi tinalakay. Halaga ng mga infrastrukturang nasira ng lindol sa Surigao del Norte umabot na ng halos 700 milyong piso. NDRRMC nanawagan sa rebelding NPA na huwag hadlangan ang paghahatid ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Mga mag-aaral sa Surigao del Norte balik eskwela na sa Lunes sa kabila ng nararanasan pa ring aftershocks. Batas kontra jaywalking sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, mahigpit ng ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority. Libo-libong immigrants sa Amerika nagtigil trabaho bilang protesta sa immigration crackdown at travel ban ni US President Donald Trump. Performance ng Canadian 90s band na The Moffats sa Wish FM 107.5 bus, nagmistulang mini-concert dahil sa pagdagsa ng mga fans. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 nasaktan sa magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Maynila. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nagtamo ng posibleng head injury at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 20 anyos na motorcycle rider na si John Nolasco, habang ang angkas naman nito na si Pearl Perez ay nagtamo ng galos sa mga binti matapos biglang sumadsad ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa tapatang Quezon Bridge kaninang 1:00 ng madaling araw. Agad nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang dalawa. Si Nolasco ay inihatid ng UNTV Rescue sa Jose Reyes Memorial Medical Center, samantalang tumanggi ng magpadala pa sa ospital ang pinsan nito na si Perez. Aksidente rin sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa tapat ng Luneta Park sa Rojas Boulevard sa Maynila alas 9 kagabi. Ang 20 anyos na rider na si John Joshua Gonzales ay nagtamo ng posibleng bali sa kanang balikat at iniinda ang pananakit ng kanang hita matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa papalikong taxi sa Rojas Boulevard. Matapos lapatan ng Pangunang Lunas ay isinugod na ng UNTV Rescue si Gonzales sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Wala namang tinamong pinsala ang taxi driver na si Gregorio Maximo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Personal na nakiramay at nag-abot ng tulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa pamilya ng 2 sundalo na nasawi sa pag-atake ng New People's Army o NPA sa Davao City kahapon. Nasawi sa pagsabog ng isang landmine sina Corporal Michael Yadaw at Private Vilmel Damondon. Binisita din ng Pangulo ang mga sundalong nasugatan rin sa pag-atake na ngayon ay nasa Camp Panacan Station Hospital. Muli namang iginiit ng Pangulo na hindi na siya interesadong pumasok sa usapang pangkapayapaan sa komunistang grupo kasunod ng insidente. Handang bumalik sa negotiating table ang peace panels ng pamahalaan at National Democratic Front sakaling magbago ang pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa sinuspending usapang pangkapayapaan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Umaasa pa rin si Government Chief Peace Negotiator at Labor Secretary Silvestre Bello III na matutuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at CPP-NPA-NDF. Nangihinayang si Secretary Bello sa pagkansila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa formal peace talks, lalo't maganda naman ang naging resulta ng 3 round ng pag-uusap na magkabilang panig. Pinakahuli rito ang isinagawang pulong sa Rome, Italy noong January 19 to 25 kung saan napagkasundo ang tatalakayin sa susunod nilang pagkikita ang paglagda sa bilateral ceasefire agreement. The conduct of the peace negotiation shall be without any precondition. So whether there is releases of prisoners, whether there is ceasefire agreement, that it should not be linked with the peace negotiation. February 4 nang kansilahin ng Pangulo ang peace talks kasunod ng mga insidente ng umano'y pagdukot at pagpatay ng rebeldeng NPA sa ilang sundalo.
Ngunit ayon sa kalihim, hindi tiyak kung ito lamang ang dahilan ng kanselasyon, lalo't wala namang napagkasundo ang limitasyon nang magdeklara ng unilateral ceasefire ang magkabilang panig. There were no definition of terms and conditions. There were no parameters. What were considered? What would constitute hostile acts? What would constitute violation of the ceasefire? Naniniwala si Secretary Bello na ang nakatakdang pulong ng Pangulo sa mga makakaliwang miyembro ng kanyang gabinete sa February 20 ay indikasyong buhay pa ang peace talks. At kung ipasya ng Pangulo na ituloy ang peace process, ay isasama na nila sa susunod na agenda ang issue sa social at economic reforms. Ito yung tinatawag nila at tinatawag din namin na the heart and soul of the peace process. Kasi ito ang issue na mag-address doon sa root causes of the armed conflict. Positibo din ang pananaw ng NDF na magpatuloy pa rin ang usapang pangkapayapaan. If there is one compelling reason para bumalik, yan yung peace itself. Yan naman ay pangako ng Presidente na yung kapayapaan makamit niya sa kanyang panahon. Target na mapirmahan sa Agosto ang final peace agreement kung matutuloy ang peace negotiation ng magkabilang panig. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Opisyal ng Russia ang nakipagpulong kay Pangulong Duterte para sa security at intelligence cooperation ng dalawang bansa, ngunit hindi kasama sa tinalakay ang pagsasagawa ng joint military exercises. Ito ang balita ni Victor Cusare. Nag-courtesy call kahapon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City si Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev. Ayon kay National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon, kasama sa natalakay sa bilateral talks ng dalawang security councils ang kooperasyon ng dalawang bansa sa aspeto ng security and intelligence, defense and military, law enforcement, terrorism and transnational crime, anti-illegal drugs work plan at maritime law enforcement. Ang naturang pulong ay bahagi ng pagbuo ng pinal na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Russia kaugnay sa naturang mga aspeto na lalagdaan naman ng Pangulo sa pagbisita nito sa naturang bansa. Gayunman, hindi kabilang sa napag-usapan ang joint military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Russia. There's no talk yet about joint exercises. It will come as a matter of course, but I would say that military-to-military cooperation would be more on schooling, technical exchange, information exchange. Natalakay naman sa sidelines ng bilateral talks ang pagbili ng Pilipinas ng mga gamit sa Russia para sa Coast Guard at Armed Forces gaya ng mga truck, aircraft at frigates. Giit naman ng kalihim, hindi makakaapekto sa relasyon ng Pilipinas at Amerika ang pakikipagkaibigan ng bansa sa Russia. It can no longer be an independent foreign policy, but it must be an interdependent foreign policy. And so you will see that we are maintaining our alliances, but we are also pursuing robust relations with our neighbors, especially China, Japan, Korea, and of course Russia, which is a Pacific nation. Bahagi naman sa magiging pagtutulungan ng Russia at Pilipinas ang pagpapalitan ng impormasyon kaugnay sa mga miyembro ng mga teroristang grupo. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Susunod sa ito ang balita. Halaga ng mga infrastrukturang nasira ng lindol sa Surigao del Norte umabot na ng halos 700 milyong piso. NDRRMC nanawagan sa rebuilding NPA na huwag hadlangan ang paghahatid ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. TESDA at National Council on Disability Affairs may alok na trabaho para sa mga taong may kapansanan. Nagpahayag ng suporta ang ilang grupo sa isinusulong ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso na i-abolish na ang Energy Regulatory Commission o ERC at palitan ng isang bagong regulatory body na may bagong istruktura. Ito ang balita ni Nel Maripoho. Formal nang inihain ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang House Bill No. 5020 na naglalayong i-abolish ang Energy Regulatory Commission.
Nakapaloob din sa naturang panukala ang pagbuo ng Board of Energy na ipapalit dito sa ilalim naman ng pangangasiwa ng Department of Energy. Ang naturang hakbang ay bunsod na rin ng isinagawang investigasyon ng Lower House noong February 7 sa umano'y mga nangyayaring korupsyon sa ERC na siya umanong dahilan ng pagpapakamatay ni Direktor Francisco Villa noong November 2016. Ayon kay Speaker Alvarez, hindi maaaring pabayaan ang usapin na ito lalo na't nabahira na ang integridad ng komisyon. Suportado naman ng ilang grupo ang isinusulog na pagbuwag sa ERC. Ngunit ayon kay Akbayan Representative Tom Villarin, dapat na manatiling independent ang bagong agency na bubuuin. Dapat yung ma-appoint dun sa isang independent body ay meron ho talagang representation yung mga consumers, yung mga stakeholders ho na hindi galing sa energy, mga sector players. Ayon naman kay Bayan Muna Secretary General Renato Reyes, dapat na matiyak na walang magiging bahid ng interes ng mga negosyante ang bubuuing bagong regulatory body. Kalinsabay ng panukalang batas, nagsumiti rin ng panibagong resolusyon si Speaker Alvarez upang masusing imbestigahan ang aligasyon ng korupsyon sa ahensya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nais maliwanagan ni Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Chairman Martin Dino mula sa Malacanang ang tunay na hanay ng mga opisyal sa ahensya bunsod ng umano'y hindi pagkilala sa kanya ng ilang opisyal at empleyado nito. Ito ang balita ni Marge Pelayo. Nais kausapin ni Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Martin Dino si Pangulong Rodrigo Duterte upang linawin ang pagkalito sa hanay ng mga opisyal sa SBMA. Itinalaga si Dino bilang SBMA Chairman noong September 2016 at bilang Chairman, siya rin ay tatayong SBMA Administrator at Chief Executive Officer alinsunod sa Republic Act No. 7227. Ayon sa nasabing batas, siya rin ay may karapatang magtalaga ng mga tauhan sa ahensya. Subalit nang italaga noong December 2016, si Wilma Esma bilang administrator ng SBMA, nawala na umano siya ng kapangyarihan dito. Inihalimbawa nito ang kanyang desisyon sa isang kasong naiwan ng dating chairman ng SBMA. Ang kinagugulat ko dyan, meron pa na inisyuhan ko kasi may kaso to eh. During the time ni Chairman Garcia. So ngayon, nasalo ko to na mayroon ng desisyon na ito, sampahan ng kaso. So binigyan ko na ng order na suspension. Nakakagulat. Sino to? Sa tao? Oo. Isang tao ng sumusweldo pa siya ngayon. Isang tao ng SBMA? Isang tao ng SBMA. Na pinasuspend mo? Oo. Dagdag pa nito, lahat silaan niya ng kanyang mga tauhan ay hindi pa tumatanggap ng kaukulang sweldo mula sa ahensya. Ito nga nakakalungkot eh. Alam mo ba na up to this time, magmula na in-appoint ako, hindi pa ako sumusweldo. Hindi pa ako naka-receive ng salary. Even my driver, yung mga nalagay natin, hindi pa sila nakaka- siya humukuha ng pera. Hindi rin naman ito maitanggi na tila mayroong ilang tauhan sa ahensya na pumipigil upang makaharap niya ang Pangulo. Logic dictates. Correct. Kayo mismo hindi sumusweldo. Yung pa kayang i-appoint ninyo mapasweldo. I hope na maayos to as early as possible. Well, ako po yun ang aking pag-asa. So how do you intend na maayos po ito? Dahil the only person that I believe can fix all of these things is the President. Correct. Hindi ho ba? Kaya I hope na makausap ko siya tapos bakit to? May sumasala na ba sa inyo? Kasi dati, madali nyo nakakausap ng Presidente. Hinaharang na ho ba kayo ngayon? Hindi naman. Ba't hindi nyo nakakausap? Telepono lang naman ang katapat nun. Hindi ho ba? Sa ngayon ay inihahanda na ng kanyang grupo ang kasong isasampa sa ilang empleyado ng SBMA na hindi pinoproseso ang dokumento ng kanyang mga tauhan alinsunod sa karapatang ibinigay sa kanya. Sa huli umaasa si Dino na mabibigyan ng pagkakataong makausap ang Pangulo upang masolusyonan na ang kanilang problema. I hope na maayos namin ito, no? At who do you think can fix all of these things? Alam ko naman na at the end of the day, si Presidente naman na mag-aano lahat. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Sinampahan na ng kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court o RTC ng Department of Justice o DOJ si Senador Leila De Lima kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa illegal drug trade sa New Bilibid prisons. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Rosa Licos live.
Rosalie, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reg. Paglabag sa Section 5 ng Dangerous Drugs Act o Republic Act 9165, partikular na ang umano'y pagtanggap ng drug money mula sa mga convict at proteksyon sa kanilang illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison ang isinampang kaso ng Department of Justice laban kay Senador Leila de Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court. Nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Muntinlupa RTC ang New Bilibid Prison Maximum Security Compound kung saan umano ginawa ang illegal drug trade at pagtanggap ng drug money. Kabilang din sa kinasuhan sina former Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo, former driver bodyguard ni de Lima na si Ronnie Dayan, close-in aide na si John L. Sanchez at 3 iba pa. Non-bailable rin kung makakita ng probable cause ang korte sa kaso at parusang 12 taon hanggang life imprisonment at multang 500,000 piso hanggang sa 10 milyong piso sa mga mapatunayang lumabag sa Dangerous Drugs Act. Una nang iginiit ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na isampa sa regular na korte ang reklamo laban sa senadora dahil anya hindi cognizable o hindi nililitis ng Sandigan Bayan ang mga ganitong uri ng kaso, partikular na ang paglabag nga sa Dangerous Drugs Act of 2002. Hindi rin pinagbigyan ng Court of Appeals ang petisyon ni Senador de Lima na pahintuin ang preliminary investigation ng DOJ hinggil sa kaso dahil giit ng senadora nasa jurisdiction dapat ito ng Office of the Ombudsman dahil siya ay isang elected official. Samantala sa isang ambush interview kay Pangulong Duterte sa Davao City kaninang hapon, sinabi nitong malakas ang mga kaso at kailangang harapin ito ni Senador de Lima. Ayon naman kay Senador de Lima, magsusumite ang kanyang abogado ng kaukulang apila once na mairaffle na ang kaso ng Muntinlupa RTC sa Lunes. Giit din ng mababatas, ang mga kasong kriminal anya na isinampalaban sa kanya ay bunsod ng ginawa niyang pagtuligsa sa polisiya ni Pangulong Duterte hinggil sa anti-illegal drug campaign nito. Attorney Reg, binigyang diin ni Secretary Aguirre na pinag-aralang mabuti o siniyasat ng National Prosecutor's Office ang mga reklamo na isinampa laban sa senadora bago ito tuluyang isumite sa Muntinlupa RTC. Ngayon, nasa Muntinlupa RTC na kung makakita ito ng ebidensya, sapat na ebidensya o probable cause upang tuluyang dinggin ang mga kaso, mga drug-related cases laban kay Senador de Lima. At inaasahan nga natin na sa Lunes ng hapon, mairaraffle ng Muntinlupa RTC ang kasong isinampa laban sa mambabatas. Attorney Reg. Maraming salamat, Rosalie Cos, ng gulat ng live mula sa Maynila. Samantala, tiniyak ng mga kaibigan at supporter ni Senadora Leila de Lima na hindi nila ito iiwan sa gitna ng laban. Ayon kay dating Civil Service Commission o CSC Chairperson Karina David, hindi nag-iisa si de Lima dahil sasamahan nila ang senadora sa pagharap sa mga reklamo laban sa kanya. We're here to support Senator Leila de Lima, who has been harassed, who has been shamed, who has been threatened with arrest. And ang sinasabi namin, mukhang napaka-bengatibo nitong administrasyon na ito, lalong-lalo na sa babae. Umaasa rin silang poprotektahan ng Senado si de Lima lalo na't patuloy anya itong ginigipit ng administrasyon. Kasalukuyang naharap si Senadora Leila de Lima sa patong-patong na reklamo sa Department of Justice kaugnay sa umano'y pagkakasangkot nito sa drug operation sa loob ng New Bilibid Prisons. Maliban dito, 4 na ethics complaint din ang inihain sa Senado laban sa kanya. Sa ibang balita, mas paiigtingin ng pamahalaan ang programa para sa legal na pag-aampon bilang bahagi ng mandato na mapangalagaan ang karapatan ng mga bata. Ito ang balita ni Aga Kakbay. Hinikayat kamakailan ng Department of Interior and Local Government ang mga local chief executive na suportahan ang legal adoption campaign ng pamahalaan na naglalayong mapalaganap ang kaalaman patungkol sa dumaraming bilang ng mga ulila, abandonado at napapabayaang mga bata na nangangailangan ng kalinga. Ito ay alinsunod na rin sa isa sa mga prioridad ng Duterte administration na pangalagaan ang karapatan ng mga bata. I-remind ng barangay officials through the DILG na maging custodian sila ng children's rights.
That's one of the first instruction ng ating President. So ibig sabihin, ganun ang pagpapahalaga ng ating administration on children's rights. Bilang bahagi ng programa para sa mga bata, hinikayat rin ng pamahalaan ang mga may kakayahan na lingapin ang mga abandonadong bata sa pamamagitan ng pag-aampon. Mula sa 79 residential care facilities na pinamamahalaan ng Department of Social Welfare and Development at licensed accredited child caring agency sa buong bansa, mayroong 2,624 na mga bata ang nasa ilalim ng kanilang pangangalaga at halos kalahati nito ang maaaring ampunin. Ngunit nilinaw ng DSWD na ang pag-aampon ay dapat dumaan sa proseso. Walang adoption na hindi dadaan sa korte. Para sa iba pang impormasyon sa tamang proseso ng pag-aampon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa DSWD o kaya bumisita sa kanilang website sa ncr.dswd.gov.ph. Ayon sa DSWD, mahalagang sumunod sa tamang proseso ng pag-aampon upang makaiwas sa mas malaking problema. Aga Kakba, UNTV News and Rescue, Quezon City. Umabot na sa mahigit 700 milyong piso ang halaga ng mga infrastrukturang nasira ng lindol sa Surigao del Norte. Nanawagan naman ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa New People's Army na huwag hadlangan ang paghahatid ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Ito ang balita ni Brian De Paz. Mahigit 3,000 pamilya ang apektado ng lindol sa Surigao ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. 8 ang naitalang namatay habang mahigit 200 ang sugatan at mahigit 3,000 bahay naman ang sinira ng pagyanig noong February 10. Sa pagtaya, aabot na sa halos 700 milyong piso ang kabuuang pinsala ng lindol sa infrastruktura. Sa kabila nito, itinuturing namang magandang balita ng NDRRMC ang pagbabalik ng supply ng kuryente at tubig sa Surigao City, pati na rin sa mga munisipalidad ng Surigao del Norte. Fully restored na ang supply ng kuryente, fully restored na rin ang ating mga nasira ng mga water pipelines. Tuloy yung pagbibigay natin ng ayuda sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa provincial capital. Patuloy anya ang pagbibigay ng ready-to-eat food, pagseserbisyo ng mobile kitchen, pagbibigay ng first aid at gamot sa mga apektadong residente. Nagsasagawa rin ng gobyerno ng mental and psychosocial support services o debriefing at ongoing ang assessment sa mga lugar na napinsala ng lindol. Ikinalulungkot naman ng NDRRMC na nahahadlangan pa kung minsan ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng lindol. Panawagan ng ahensya sa New People's Army, hayaan na makarating ang relief efforts sa ating mga kababayan. Tayo naman ay nakikiusap sa ating mga kababayan na iisa lang naman ang pinaglalaban natin dito ay ang karapatan at kaligtasan ng ating mga kapwa Pilipino. At alam ko, nakikisa kayo dun sa ating pagbibigay ng tulong sa kanila. Ito naman ang gusto natin. Let your government work for you. Hinikayat din ng NDRRMC maging ang mga pribadong sektor na tumulong sa reconstruction efforts upang mapadali ang pagbangon ng mga residenteng nawalan ng tirahan dahil sa lindol. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kanya-kanyang diskarte na para kumita ang ilang residente sa Surigao del Norte matapos ang nangyaring lindol. Ang iba, pinagkakitaan ang pagtatawid ng mga pasahero gamit ang motorsiklo sa nasirang tulay ng Anaw-Awon. Ito ang balita ni Jeneline Gaki. Nagsisimula ng bumangon ang maraming residente sa Surigao del Norte ilang araw matapos tumama ang magnitude 6.7 na lindol. Ang iba, nakahanap na agad ng diskarte para kumita lalo't marami sa kanila ang hindi pa bumabalik sa trabaho matapos ang pagyanig. Ang ilang residente sa Barangay Poblasyon at Ipil sa San Francisco sinamantala ang pagkasira ng Anaw-Awon Bridge para kumita sa pamamagitan ng pagtatawid ng mga pasahero sa tulay at ilog gamit ang single na motorsiklo. Sa halagang 50 pesos, maaring magpahatid ang isang pasahero mula sa dulo ng Anaw-Awon Bridge papunta sa kabilang dulo ng tulay. Isa na rin to sa baga source of income namin na nagbuhat ng single motor. Makatulong din kami sa
kapwa namin. Ayon kay Martin, 700 pesos ang una nilang kinita nang simula ng diskarte, ngunit ang magkaroon ng dispatcher at 6 na grupong nagpapalitan sa paghahatid ay naging 400 pesos na lamang ito kada araw. Tanan, no, may ma-income. Pareho man kami din ng hinabuhi. Kapag bumabaha naman sa barangay Ipil na nagsisilbing detour ng mga sasakyang dadaan sana sa Anaw-Awang Bridge, may isang grupo ding nagtatawid ng motorsiklo sa kabilang bahagi ng ilog. Nagsisilbi ring guide sa bahagi ng ilog na maaaring daanan ng mga jeep at truck. Anong may tabuok, tapos among bahay nun, among kita. Batid ng grupo na hindi pang matagalan ang kanilang hanap buhay at umaasa silang agad na ring maayos ang tulay upang mapakinabangan na ito ng mas nakararami. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao del Norte. Sa iba pang balita, nakatakdang magbukas ng job opportunities ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa persons with disabilities sa buong bansa ngayong taon, katuwang ang National Council on Disability Affairs. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Kadalasang nakakaranas ng diskriminasyon at tila nawawala ng pag-asa sa buhay ang ilan sa ating mga kababayan na may kapansanan. Kaya naman upang tulungan ang mga person with disability na maging productive, magbibigay ng libreng skills training ang Technical Education and Skills Development Authority para sa kanila, katuwang ang National Council on Disability Affairs. Kapag natapos ng trainees ang kanilang piniling programa, ay makakatanggap sila ng National Certificate na magagamit nila para sa job application dito sa bansa o maging sa abroad. We will consult with the industry, no? The employers, the groups generating jobs in this country. We will make sure that there is no discrimination. They are also what you call this, human beings deserving the assistance of the government as well as the private sector. Ayon naman kay NCDA Executive Director Carmen Reyes Zubiaga na matagal nang naka-wheelchair, hindi naging hadlang sa kanya ang kanyang kapansanan upang maisulong ang pangarap at makatulong sa iba. Kaya naman hinikayat niya ang mga PWD na mag-enroll sa mga iniaalok na training program ng TESDA upang maipamalas ang kanilang abilidad at talento. Kahit sila ay may mga kapansanan at tulungan nila na sila ay matuto ng kasanayan para pag sila ay tumanda na hindi sila maging kawawa. Bunsod ng programang ito, sinasanay na rin ng TESDA ang mga trainer at assessors sa mahigit 4,000 TESDA centers sa bansa para sa pagpasok ng PWDs sa libreng skills training. Layo ng TESDA na maipaunawa sa publiko ang mahalagang bahagi sa lipunan ng ating mga kababayang may kapansanan. Ayon sa ahensya, hindi hadlang ang kapansanan upang maging produktibo sa buhay. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinasinungalingan ng pamunuan ng Ocean Adventure ang kumakalat na balita na pinasok umano sila ng mga armadong kamakailan lamang. Mula sa SBMA, ito ang balita ni Joshua Antonio, live. Joshua. Angela, magandang gabi. Pinabulaanan ng isa sa nagmamayari ng Ocean Adventure dito sa Subic Bay Metropolitan Authority na pinasok ng mahigit 20 armadong lalaki ang kanilang pasilidad noong Linggo, February 12. Nilinaw ni Gail Laule, isa sa mga stockholder na Ocean Adventure, na bahay nila ni Scott Sharp ang kanilang nilooban. Anya nagkataon namang wala siya ng kanyang bahay nang mangyari ang panloloob. Ayon kay Laule, si Arthur Tay, na Chief Executive Officer ng Ocean Adventure, ang nag-utos sumano sa mga armado lalaki na guluhin sila at nagkakalat ng balita ngayon ng mga maling balita. Ipinakita sa amin kanina ni Laule na normal at maayos ang pamamalakad sa Ocean Adventure at tuloy ang operasyon nito. Sa katunayan ay may mga batang namasyal kanina kasama ang kanilang mga magulang. Angela, sinigap ng UNTV News na makuwanan ng panig si Arthur Tay na naharap na sa kasong kriminal, ngunit nakalabas na umano ito ng bansa. At yan muna ang balita mula dito sa Subic Bay Metropolitan Authority, Angela. Maraming salamat sa iyo, Joshua Antonio, live na nagulat mula sa SBMA. At kareke katamong balitang prom.
Aminado yung PNP Highway Patrol Group Calabar Zone, akulang lakaring galame bang akwa dalading zaken asangkot king renta ngay modus. Ining balita ng Sherwin Kulubong. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga nabiktima ng rentangay modus sa tanggapan ng Highway Patrol Group sa Camp Vicente Lim, Calamba, Laguna upang magbaka sakaling mabawi pa ang kanilang mga sasakyan. Si Mirna hindi niya tunay na pangalan. Problemado ngayon dahil sinampahan na siya ng kaso ng bangko matapos na hindi makapaghulog ng buwan ng bayad at hindi maipakita ang inutang nilang sasakyan. Leah, nanay ka rin naman. Yung mga anak ko, worried sila sa akin, sir, kasi may kaso na nga ako. Please lang, harapin mo kaming mga nabiktima mo, bayaran mo kami. O kung hindi bayaran, okay na yun, hindi bayaran. Ibalik nyo lang sa amin yung mga sasakyan namin kasi kami ang hinahabol ng bangko. Very stressful. Ngunit ayon sa HPG, kulang sila sa mga tauhan upang mas mapabilis ang pagbawi sa mga sasakyan mula sa mga pinagsanlaan ng mga suspect. Kukunti po yung mga personnel namin sa RHPU Purway. Kami rin po ay nagkikater ng traffic direction and control sa C5. Mayroon din pong naka-assign sa Davao sa Sian. At yung mga natitira, yun po ang tumutulong. Kumbinsihin yung mga tumanggap ng sanla na isurrender yung mga sasakyan nila. Sa pagtaya ng Highway Patrol Group, mahigit 1,000 pang mga sasakyan ang nasa mga individual na pinagsanlaan ng mga suspect. Kaya ang pakiusap niya sa mga ito, makipagtulungan sa kanila. Blood money po yung binili dyan o ginamit na pansanla sa mga sasakyan yan. Yan po ay hindi nyo po pag-aari. Kaya pumunta ho po kayo dito, makipagtulungan ho kayo. Sa ngayon, hinihintay na lang ng HPG ang paglabas ng warrant of arrest laban sa mga sangkot sa rentangay modus. Nasa 336 na ang kabuang bilang ng mga sasakyan na isinurrender sa HPG dito sa Camp Vicente Lim sa Laguna. At sa Lunes, dadalhin ang ilan sa mga sasakyan na naririto sa Campo Crame upang maibalik na sa mga tunay na nagmamay-ari ng mga ito. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Camp Vicente Lim, Laguna. 45 pamilya yung may walang baleking milyaring silab king Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Ining report ng Jenica Cruz. 20 bahay ang tinupok ng apoy kaninang umaga sa sitio Ilog Pugad, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Nagsimula ang sunog pasado alas 10:45 at idineklarang fire out bandang alas 12:09 ng tanghali. Umabot sa first alarm ang sunog na mabilis kumalat sa magkakadikit na mga bahay na pawang gawa sa light materials. Nanonood kami TV nun eh. Ngayon, nung may sumigaw na sunog, paglabas namin, malaki na yung apoy. Dahil nagliliyab na po yung bahay na namin, hindi na po kami nakapag-ano dahil kami malang maglula. Isinugod naman sa ospital ang isang lalaking nagngangalang Oscar Barameda matapos magtamo ng matinding paso sa balikat at hita dahil nabagsakan ng nasusunog na debris. Nasunog yung t-shirt niya, kaya siyempre pati yung likuran niya na nagkaroon ng sunog. At okay naman ang lagay niya at malayo naman, nakasurvive naman siya. Ilang residente rin tumulong sa pag-apula ng apoy ang nasugatan na agad namang nilapatan ng Pangunang Lunas ng Taytay Rescue Unit. Sa kasalukuyan ay inaalam pa ang sanhi ng sunog at kabuang halaga ng ari-ari ang natupok. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Taytay, Rizal. Sentro king gewarang 41st National Artist Jose Hoya Awards, king Cebu ding makapagmulalang dapat, king sining daring kayanakan. Ining balita ng Gladys Tawabi. Ilhado ang mga Cebuano sa pagkamaayo mumugna o pagkadato sa kultura. Maong sa pagsaulog sa National Arts Month, gipakita sa mga batano ng ilahang kamaayo sa sining sa gipasundayag nga 41st National Artist Jose Hoya Awards ug 42nd Annual Student Exhibit sa University of the Philippines, Cebu. Tumong sa maong exhibit nga ipakita ug maipaila ang gipanghambog nga kultura sa mga Cebuano. Visual arts can be a potent medium to disseminate information. So part of the social responsibility that they have is to incorporate or integrate socially relevant issues and themes in their artwork. Tumungpod niini nga maipahibalo ang mga isyu nga giatubang karon sa sosyedad, pinaagi sa sining. Sa
38 ka-entry sa fine arts student sa UP Cebu. Nakadaog ang hinimo ni Ferdinand Aragon. Nagitawag niya nga beast of burden nga nagpakita sa child labor og panawagan nga mahatagan kini og solusyon. Sa artist ang na-part is to initiate it, but ang napoy part ang others ba upon seeing the artwork unsay lang mabuhat to protect the children. Matag tuig sa ulog ang event kagibangan lang sa kanhing National Artist for Visual Arts nga si Jose Hoya. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. At dyan ang kakatamang balita, iba't king miyaya liwang lugar, king kakatamang bansa. Ako'y Frima sa Longga Gloria, Maya Pabengi. Dalawang 2,600 at 43 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Batas kontra jaywalking sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Mahigpit nang ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority. Libo-libong immigrants sa Amerika nagtigil trabaho bilang protesta sa immigration crackdown at travel ban ni US President Donald Trump. Performance ng Canadian 90s band na The Moffats sa Wish FM 107.5 bus. Nagmistulang mini concert dahil sa pagdagsa ng mga fans. Samantala, balik eskwela na sa Lunes ang mga estudyante sa Surigao City, isang linggo matapos ang magnitude 6.7 na lindol. Mula sa Surigao City, itong balita ni Jeneline Gakit live. Jeneline, go ahead. Yes, maradyaw na Dio Attorney Reg. Ngayong hapon, intensity 5 ang naramdaman sa Surigao City matapos ang magnitude 4.1 na lindol sa Surigao del Norte. Samantala, Attorney Reg, pinigyan na ng go signal ng City Engineering Office ang mga paaralan sa Surigao City upang muling magamit matapos ang isang linggong pagsusuri sa mga estruktura kasunod na nangyaring lindol noong nakaraang Biyernes. Ayon kay Surigao City Mayor Ernesto Matugas, nagkaroon na ng pagpupulong ang school heads at engineering department upang pag-usapan ang kaligtasan ng mga bata sa pagbubukas ng klase sa Lunes, lalo't patuloy ang nararanasang aftershock sa lungsod. Bilang pag-iingat, Attorney Reg, inirekomenda nila sa mga paaralan na huwag na munang gamitin ang mga gusali at silid-aralan na nakitaan ng bitak hanggat hindi ito na isasaayos. Hanggat maaari ay mas mabutian nilang gamitin pansamantala ang kanilang gymnasium at magkaroon ng shifting of classes para ma-accommodate ang lahat ng mga mag-aaral. Ayon kay Mayor Matugas, 76 na paaralan ang inaasahang magbubukas sa Lunes. Ngayong araw, sumailalim rin sa stress debriefing ang mga guro upang maihanda ang mga ito sa opening of classes. Maliban sa mga guro, plano rin ng lokal na pamahalaan na isailalim sa stress debriefing ang mga mag-aaral sa lungsod. Siniguro naman ang lokal na pamahalaan ng Surigao City Attorney Reg na nakahanda na ang lahat ng paaralan sa lungsod na tulungan ang mga estudyante sakaling muling makaranas ng malakas na aftershock. Atin mo ng ating update mula rito sa Surigao City. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Jeneline Gakit. Nag-uulat ng live mula sa Surigao City. Samantala, estrikto na ang ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang no jaywalking policy sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila upang madisiplina ang mga motorista at maiwasan ang mga aksidente. Nagbabalik si Joanne Nano. Higpitan pa ng Metropolitan Manila Development Authority ang panghuhuli sa mga lumalabag sa no jaywalking policy. Layo nito na madisiplina ang mga taong tumatawid sa hindi tamang tawiran, gayon din ang mga motorista at pasahero na bumababa at sumasakay sa maling lugar. Sa susunod na linggo, sisimulan na ng MMDA ang mas pinaigding na implementasyon ng no jaywalking policy kung saan huhulihin at pagmumultahin ang mga lumalabag dito.
Kabilang sa mga lugar na mahigpit na babantayan ng MMDA ang EDSA Muñoz, Cubao, Ortigas area, Pasay Rotunda at Commonwealth Avenue. Ang nakita ko po dyan, kasalanan din ng mga commuters kasi hindi sila pumupunta doon sa bus stop, hindi sila pumupunta sa designated stops at dito po sila nagkakaroon ng problema. Kailangan natin paalala sa ating mga mamamayan that is also jaywalking. You're not in the designated area, you're stepping already in the road, you're taking over the streets. Samantala, isang bus naman ang planong i-deploy ng MMDA na magsisilbing mobile classroom para sa mga violator. Meron ho tayong bus na iikot. We will give them the option to, well, doon na they can pay there, 500 peso fine, and they can attend a lecture and then do community service. Sa datos ng anti-jaywalking unit ng MMDA, nasa mahigit 2,000 na ang kanilang mga nahuhuli simula noong January 1 hanggang February 14 ngayong taon. Subalit nasa 388 lamang sa mga ito ang naabswelto matapos na magbayad ng multang 500 piso. Kung hindi makakabayad ng multa, sasailalim ang violator sa 3 oras na community service na isinasagawa tuwing huling Biyernes ng buwan. Kabilang sa mga gagawin ay ang paglilinis ng mga estero, pamumulot ng mga basura sa mga kalsada at paglilinis sa Ilog Pasig. Ayon sa MMDA, ang simpleng paglabag sa batas trapiko ay maaaring maging sanhi upang lalo pang bumigat ang daloy ng mga sasakyan. Kaya naman umaasa ang ahensya na makatutulong ang mahigpit na pagpapatupad ng no jaywalking policy upang maibsan ang mabigat na problema sa trapiko dito sa Metro Manila. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. And for the news abroad, immigrants in several cities in the U.S. skipped work on Thursday to protest President Donald Trump's crackdown on illegal immigration and executive order banning travel from 7 Muslim-majority countries. Lena Ramos reports. Restaurants and other businesses around the United States shut their doors on Thursday, and thousands of demonstrators took to the streets in a walkout aimed at protesting U.S. President Donald Trump's immigration policies. Activists called on immigrants to stay home from work, avoid shopping, and skip classes in a day without immigrants. It was an effort to highlight the vital role they play in American society. In Chicago, hundreds rallied at Union Park before marching through the city's west side. In Washington, D.C., more than 50 restaurants were closed. At the Pentagon, about half a dozen food outlets were forced to close after staff members joined the protest, including a Starbucks, a Taco Bell, and a Burger King, according to a Defense Department spokesman. Sympathy marches and rallies were also held in cities including Raleigh, North Carolina, Chicago, Detroit, and Austin, Texas. It's not fair the things that's happened because we are here just for jobs. I'm here because I want to show that we are good people and to see that we are actually hard workers and that we came here not to be criminals but to help people. The protest was prompted by Trump's vows to crack down on illegal immigration and his executive order put on hold by federal courts that temporarily banned travel to the United States from 7 Muslim-majority countries. About 13% of the U.S. population, more than 40 million people, are foreign-born, according to the census data. According to a court filing by the U.S. Department of Justice, Trump will replace his suspended executive order in the near future. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, Austin, Texas. Meanwhile, clashes break out in the Bolivian town of Achacachi amid nationwide drought, resulting in many houses burned to the ground and looted in retaliation for the local community's burning of the mayor's car and home. Efren Castillo has a full story. Enfrentamiento se rompió en el pueblo boliviano de Achacachi el miércoles, resultando en muchas casas siendo quemado y saqueado en la represalia para la comunidad local, habiendo quemado el coche del alcalde el día anterior. Los agricultores y los llamados ponchos rojos, definidos por algunas como una milicia indígena, llegaron a Achacachi después de que los locales quemen el casero del alcalde Edgar Ramos y el coche el martes.
Locales. Los funcionarios de policía de la Unidad de Operaciones Tácticas llegaron a la ciudad, como las comunidades visitas fueron empezando a dejar. Gases lacrimógenos fue lanzado en un puente sobre el río Queca para evitar confrontación potencial entre agricultores y locales. Los locales insisten que el gobierno local no está cumpliendo con sus deberes con respecto a los sistemas de aguas y suministro de agua entre una seca nacional que ha causado un estado de emergencia de 100 días. El alcalde del MAS quiere, digamos, de alguna forma robar a Chacachi. Muy claramente estamos de desacuerdo con Eugenio Rojas. Los miembros de la comunidad Achacachi solicitaron un referendo de recuerdo para retirar a Ramos, que les blamado por la confrontación. El presidente del Consejo del Vecindario, Esnor Condori, de la casa que se fue atacado también, dijo que el asunto sería tratado con el ayuntamiento. Efraín Castillo, UNTV Noticias y Rescate, Santa Cruz, Bolivia. Malaysian police have arrested 3 suspects in relation to the death of Kim Jong-nam, the half-brother of Kim Jong-un, the top leader of the Democratic People's Republic of Korea. The police are hunting for 3 others at large. The police have so far arrested a 26-year-old man of Malaysian nationality, believed to be the boyfriend of the second suspect bearing an Indonesian passport, and another female suspect holding a Vietnamese passport. Kim looked for help after feeling unwell at the Kuala Lumpur International Airport's second terminal on Monday and died on the way to the hospital. His body was taken to a hospital in Kuala Lumpur Wednesday for post-mortem to ascertain the cause of his death. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Nadagdag ang Canadian 90s band na The Muffets sa listahan ng mga foreign artists na nag-perform sa nag-iisang roving music hub sa bansa, ang Wish 1075 Bus. Mistulang mini-concert ang performance ng sikat na banda dahil sa pagdagsa ng kanilang mga fans. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Whitney Houston tribute artist Belinda Davids. American reggae pop band Big Mountain. At Jamaican reggae group Inner Circle. Ilan lamang ang mga ito sa foreign artists na nag-perform noong nakaraang taon sa nag-iisang FM radio station on wheels sa bansa, ang Wish 1075 Bus. At pagpasok ng 2017, ilang bigating international performers pa ang sumampa sa Wish Bus. Kabilang na dito ang Grammy-winning artist na si Dan Hill. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. At ang multi-platinum award-winning performer-composer na si David Pomeranz. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my. I'll be there. Kahapon naman, dinumog ng fans ang Canadian pop-rock band na The Muffets na nag-perform sa Eastwood Central Plaza sakay ng Wish Bus. Bago ang February 18 farewell tour concert sa Smart Araneta Coliseum, mistulang nagkaroon muna ng mini-concert ang banda na guest performer sa Wish program na The Road Show dahil sa dami ng fans na nanood. Inawit ng grupo ang 3 sa kanilang sumikat na kanta, ang Miss You Like Crazy, I'll Be There For You at Girl of My Dreams. Miss you like crazy, even more than words can say. I miss you like crazy, every minute of every day. I'll be there for you when you need somebody. I'll be there for you.
po sa may radio station ng Wish 107.5 na bus na live nga po daw po yung The Mofats. Kaya narinig ko po, hindi na po ako nagdalawang isip na pumunta dito. If life is so short, girl of my dreams, love. Always in my heart, favorite ko. True friends din sa Facebook, tsaka kay Daddy Frank, tsaka dito sa friend ko si Donna. Bakas naman sa mukha ng Moffats Brothers ang pag-enjoy habang nagtatanghal sa loob ng Wish Bus. It was fantastic, you know, we did a great little drive and performance. It was really great. I mean, we really had a lot of fun and the people came out and watched and supported it. The Wish Bus trip was really wonderful today. Dumating ang The Moffats sa Pilipinas noong nakaraang linggo. Ayon sa magkakapatid, masarap sa pakiramdam ang muling makabisita sa bansa dahil sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino. One of the best part about being here is seeing the fans. I mean, they're amazing people. They're all smiles. They're so positive. We've been doing a lot of promo, a lot of interviews and stuff like that, but we've tried to get as much in as we can as far as like seeing the city and things like that, because we just haven't been able to do that in the past. It's been great. We've been doing lots of stuff, seeing lots of Manila. Ang Wish 107.5 bus ay gumagamit ng mga makabagong audio and video facilities kung kaya nabibigyan ng one-of-a-kind musical road trip ang mga local at international artists na sakay nito. Habang ang mga impromptu spectators naman ay nagkakaroon ng pagkakataong makapanood ng isang live mini concert ng libre. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Philippines. Tampok ang iba't ibang uri ng mga gulay at prutas sa Fruits and Vegetables at Sunflower Maize Showcase sa Pangasinan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Binuksan na sa publiko ang Allied Botanical Corporation Farm sa Pangasinan kung saan tampok dito ang kauna-unahan na higanteng sunflower maize sa Pilipinas. Nasa 2,100 square meters ang sunflower maize kung saan 8,000 bulaklak ng sunflower ang ginamit dito. Ito ay taunang showcase ng Botanical Garden kung saan iba't ibang klaseng mga makabagong kalaman at likha ng pagpa-farm ang makikita dito. I told them that taon-taon gumaganda yung inyong farm. Nung dati pumunta ako dito, it's a simple farm. But ngayon, very colorful at may marami na silang gimmick para puntahan sila ng mga tao. Ang nasabing atraksyon ay kayang i-accommodate ang nasa 100 tao. 30 minuto ang aabutin upang maikot ang buong maze. Isa rin sa highlight ng nasabing event ay ang Urban and Edible Landscape Garden na binubuo ng iba't ibang klaseng gulay at prutas na pwede nilang bilhin mismo sa lugar. Ang main event talaga namin is yung Vegetable Showcase. Bakit? So the Vegetable Showcase is composed of about 500 varieties of vegetable. Nandyan yung mga innovations namin on varieties. For example, makikita mo dyan yung, let's say, pipino for pickles. Maybe not too many people knows about it. And then we have the Fruit Fiesta collection where we have all the colors, size, and shapes of melon and watermelon in one field, no? Layon ng Botanical Showcase na may parating at may pakita sa mga magsasaka na pwedeng makapagtanim ng iba't ibang mga klase ng gulay at mga bulaklak sa isang pagkakataon lamang na hindi masasayang ang kanilang mga puhunan. And may mga tanim din kaming mga ganito. Pero nung nakita namin ito, pwede pa namin palang i-level up yung organic farm namin. Maraming mga ideas na makukuha para sa improvement pa ng eco-agri-tourism na business. Ayon pa kay Senator Cynthia Villar, sa pamamagitan nito ay mahihikayat ang mga farm owner na maging entrepreneur sa tulong ng Department of Agriculture at Department of Tourism. Ang Botanical Showcase ay bukas mula February 17 hanggang February 19, 2017. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pangasinan. Do or die ang sagupa ng PNP responders at Judiciary Magis. Samantalang sisikapin ng BOC Transformers na makabawi sa talong nalasap sa Malacanang Kamao sa semi-final round ng UNCV Cup Season 5 sa linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadis.
Once again, Santa Cruz anchoring the defense. Basket. Isang panalo na lamang ang hinahangad ng PNP responders upang sa ika-4 na pagkakataon ay muling masubukan na masungkit ang kampeonato sa Liga ng mga Public Servant. Ngunit aminado ang PNP na hindi ito madali, lalo na't ang kalaban nila ang two-time champion Judiciary Magis sa do-or-die game ng semifinals ng UNTV Cup Season 5 sa Linggo alas 3 ng hapon sa Pasig City Sports Center. So mag-adjust kami kasi definitely mag-adjust din sila sa depensa. Kasi doon kami nakakuha ng marami, di ba? Sa depensa. So siguro dadagdagan pa namin yung effort namin sa depensa, at the same time mag-iba kami ng adjustment sa kanila. Noong nakaraang linggo, tinambakan ng 25 puntos ng responders ang Magis sa score na 92-67. Kaya naman asahan na nila ang mas malakas na PNP responders sa linggo. Una-una kay Kuya Daniel Rason, sa Kambayani dahil sa ligang to. May napapasaya ka na, may natutulungan pa kayo. And then sa mga supporters ng PNP responders, sana supportan nyo kami sa next game namin. Ang Judiciary Magis pinaghahandaan na ang itatapat sa bilis ng PNP. Nagagawa naman, kaya lang siguro yung sobrang pagod na rin. Kailangan pa ng resistensya siguro. Siguro dapat makontrol namin yung pass break nila. Ayun ang sa amin, yung pass break tsaka shooting. Kailangan talunin para makabalik kami sa finals. Ganun pasa. Paano mo babagay? At sa second game, balik sa drawing board ang BOC Transformers matapos gulatin ng Malacanang Kamao sa kanilang sagupaan nung nakaraang linggo sa score na 99-88. Kung paano kami magkaroon ng good start sa game. Yun ang kulang namin. So, titingnan namin kung anong solution doon and hopefully makorek namin yan. Desidido ang Transformers na kunin ang final slot sa una nilang salang sa hardcourt ng UNTV Cup. Hindi na nila sila papayag na masundan pa ang 3 sunod nilang talo matapos ang 8 sunod na panalo bago makakyat sa semis. Ngunit ang Malacanang Kamao, porsigidong ibigay ng todo ang buong persa sa do-or-die game nila ng BOC. Okay, papakita po talaga namin yung teamwork. Kasi ayun ang gusto ng ating mahal na Pangulo. Siyempre, kailangan mas maging determinado pa kami. Kasi lahat to inaalay na namin sa lahat para sa Pangulo, para sa mga batang magiging beneficial, magbibigyan namin ng regalo if ever we win, para sa pamilya namin. At kung naging effective ang kanilang formula sa BOC, mas lalo pa nilang bubugbugin sa matinding depensa ang Transformers. Yung formula talaga is yung intensity, pati yung communication namin both on defense and offense. Abangan ang mainit na sagupaan ng doubleheader do-or-die game ng semifinals ng UNTV Cup sa linggo na mapapanood ng live sa UNTV at live streaming sa untvweb.com. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. At yan ang ating balita sa entertainment, sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy weekend sa inyo, Atty. Reg and Angela. Happy weekend din sa inyo. Happy weekend din. Pati kay Talia na hindi kilala ang Muffets. Oo nga, no? Naloka din ako. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi!